Actually, we are deputized or we are mandated to perform around 52 functions. Ang dami po naming mga responsibilidad. At isa na nga din dyan yung search and rescue. Kung ito naman pong Manila Trench ang gumalaw, ano po yung magiging preparation din or magiging action din ng Coast Guard? Good morning mga ka-lifesaver. Ang makakakwentuhan po natin ngayon ay ang pinuno ng ahensya na isa sa mga pangunahing nagbabantay ng mahigit sa 7,000 isla ng Pilipinas. Pero bukod po sa seguridad ng ating mga baybayin ay may iba pa silang obligasyon na tinutugunan. Kasama na po dyan ang mga rescue operation lalo na sa mga na-stranded sa karagatan. Nakikita rin po natin ang kanilang presensya kapag may bagyo o baha. Welcome po natin sa ating programa, mga ka-lifesaver. Ang isa sa ating ka-lifesaver, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Latorilla Gavan. Sir, good morning po. Good morning, Ben. Good morning. Sir, kumusta po ang Philippine Coast Guard ngayon? Ano po ang mga programa po ng ating ahensya? Katulad ng dati, busy pa rin. Yes. Ang Philippine Coast Guard ay may mandatong napakalawak. Actually, we are deputized or we are mandated to perform around 52 functions. Ang dami po naming mga responsibilidad. At isa na nga din dyan yung search and rescue operations. Siguro mas maintindihan natin kung bakit mayroon tayong search and rescue operations na mandato. Actually, ang mundo kasi ay pinagdudugtong-dugtong ng karagatan. Kaya noong 1971, minarapat ng IMO na magkaroon ng merchant shipping search and rescue book na naging or manual na noong 1978 ay ginawa nilang IMO manual. Nung nagkaroon na ng International Maritime Organization, nagkaroon na sila ng isang manual. Yun ay nag-guide ng mga gawain ng lahat ng mga bansa upang mag-rescue. 1979, actually, nagkaroon ng isang search and rescue convention ang lahat ng bansa. At noong 1985, 15 sa mga bansang to, formally nag-ratify sila, so naging binding yun. At least initially sa 15 countries. Noong 1999, actually, para mas lalong maisaayos yung pagkakandak ng search and rescue, nagsagawa din ng integrated na aeronautical and maritime search and rescue manual. Bakit siya integrated with aeronautical? Gaya ng sinabi natin kanina, yung mundo kasi is bridged by oceans and seas. So yung mga distress pwedeng manggaling sa yung mga eroplano natin at sa mga barko din natin. And then, nung year 2000, nagkaroon sila ng amendment na recognize na napakalawak nga ng mundo. So, ginawang regionalized yung approach. And incidentally, ang ginawa nila for purposes of better administration and management, yung flight information ng isang bansa. Yun din yung kanyang search and rescue region. So, for example, sa Pilipinas, ang responsibilidad natin to conduct search and rescue is more than 2.2 million square kilometers. More than, with emphasis. Dahil yung 2.2 million square kilometers, yun pa lang po yung maritime territory and jurisdiction natin. Yung flight information region is beyond the exclusive economic zone ng bansa natin. Kaya nung 2009, nung nagkaroon tayo ng Philippine Coast Guard Law, in-emphasize sa Section 3 ng batas na remake ng Coast Guard dahil kung matatandaan nyo, dati kaming part ng defense. Noong 2009, binago tayo, ginawa tayong attached agency ng DOTR. Emphasize sa Section 3 ng Republic Act 1993 na yung Philippine Coast Guard ay develop ng capability to conduct search and rescue operations. And that means ang responsibilidad ng Coast Guard ay hindi lang yung teritoryo natin, kundi pati yung mga karagatan, labas ng teritoryo natin, na part ng flight information region natin. So, that explains bakit medyo marami tayong kinakandak na search and rescue operations.
ranging from mga air accidents na bumabagsak sa dagat up to the lowest type of distress, yung mga drowning incidents. Medyo marami po. So, it's what keeps us busy. So kaya po pala umabot ng 52 ang inyong umabot ng 52 ang inyong hinaharap na obligasyon. Yes, ang dami nating mga obligasyon, yung the most commonly known to date, yung sa West Philippine Sea. Ngunit higit diyan, marami pa tayong mga activities na directly affecting yung buhay ng tao, which I think is equally important. Sir Ronnie, yung pong, so ngayon nag-ano tayo ng search and rescue, iba-ibang mga obligasyon, doon po sa antas ng kakayanan ng ating mga tao, paano po natin siya mini-maintain? At yung upgrading din ba nila, paano po natin siya binibigyan ng programa? Yes, yung pag-conduct ng search and rescue is part of the basic curriculum sa training ng mga tauhan natin. Sa katunayan, ang programa natin sa aspeto na yan, lahat dapat ng Coast Guard personnel ay marunong ng basic life support. May certified yan sila to conduct CPR. Kaya mapansin nyo, pag may mga drowning incidents, yung Coast Guard personnel na responde, nagsi-CPR na rin. Sa ngayon, around 50% na ng personnel natin certified na sila ng Coast Guard to do that. Yung nursing service, medical service natin, nagtutulong-tulong sila to certify them. Sir Ronnie, nung binanggit niyo po yung 2009, nung nabukod na ang PCG, na naging independent na siya and attached agency na lang sa ano. In terms of manpower po, na kailangan ninyong bantayan, yung mas lumaki, mas dumami. In terms of manpower po, sapat na po yung manpower natin sa Coast Guard ngayon. Sa unang table of organization and equipage natin, yung kabuhang organizational structure na ng Coast Guard, ang ating aspiration ay maging 37,000 tayo. Nasa 35,000 na tayo ngayon. So, halos mapuno na natin siya. But I have to emphasize yung first na TOE na yan, wala pa yung problema natin ngayon as a primary consideration. So sa ngayon, nagpaplano kami uli, mag-i-expand tayo up to around 100 plus personnel. So wala pa tayo sa kalahati. So far, with the 16 Coast Guard districts na meron tayo, and around almost 600 na ng mga stations and substations nationwide. Nagagawa naman natin yung trabaho natin. In fact, yung objective natin na dapat within 10 minutes kung small boat ka, naka-depart ka na from port. O kung barko ka, dapat within 30 minutes, naka-depart ka na sa port. So far naman na-achieve natin. Kaya kung maalala mo yung nangyari sa MT Terra Nova, yung tanker na lumubog sa Bataan. Hindi siya naging disaster. Dahil napakabilis nung responde ng barko natin. Within 30 minutes, nandun na siya, kausap na nila yung barko bago lumubog. Kaya nag-guide yun na dapat isara yung mga balbula, lahat bago lumubog. Kaya nung lumubog siya, wala halos lumabas na oil from the oil na cargo niya. So far naman, kahit na hindi pa natin na-achieve yung desired na manning level, dahil sa puspusang pagsasanay, puspusang pag-improve ng organization, pag-establish ng mga pasilidad, pagbili ng mga kagamitan, buhos kasi ang suporta ngayon ng gobyerno, lalo na si Presidente Bongbong Marcos. Hands-on siya sa modernization natin. At kasama na dyan yung pag-acquire ng mga capabilities for search and rescue. Sa mga stations po, may plano po ba or nakikita niyo po bang kailangan ng magdagdag din ng mga stations ng Coast Guard? Ongoing yung pagdadagdag natin. Hindi pa natin napupuno yung objective na bawat coastal municipality and city ay mayroong Coast Guard. Hindi pa tayo nangangalahati. So marami pa po. Marami pa tayong kailangan. Coast Guard is ang thinking ng tao, dagat,
Pero nakikita rin po namin kayo pagka mga baha sa mga ganito, Opo. rural, mga ano. Opo, totoo po yan. Actually, mayroon kaming program. We call it iCare. Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. So yung community assistance, for example, yung C, at saka yung response, naka-attach po kami dyan sa NDRRMC. We are working as part of the national team. Ang boss namin sa pagkakataon na yan, yung mga local government units or the NDRRMC itself. Kaya makikita nyo kami kahit sa bundok. Pag may mga baha, may mga landslide, yung K9 natin, pinapadala natin sa bundok kasi mayroon tayong search and rescue K9 unit. Nandun din tayo sa mga flooding sa mga cities, mga urban areas, even rural areas. Yung aviation command natin, for example, minsan hindi natin napapansin. Actually, they fly where others don't want to fly. We have proven that several times. Yung series of typhoon, for example, yung aviation command natin ang may presensya sa Aurora. Yung mga sitio doon na wala ng access. Andun yung helicopter natin. Yung ating mga districts, pag may, for example, may bagyo sa kabilang region, nagtutulungan yan sila. So we are everywhere, from land to the sea. Your Coast Guard is there because we are part of a national team. Although primary natin yung dagat, ang Pilipinas kasi ay isang maritime and archipelagic country. So marami tayong built-up communities na along the coast but extending landward. Kasi nga yung concentration medyo kalat-kalat. Hindi natin maipagkailan na kakailanganin talaga ng tulong-tulong ng lahat. Yes. Lalo na yung Coast Guard dahil nga archipelagic tayo, yung presence natin sa mga communities nationwide, medyo mas marami. Ang maging problema natin dyan, yung tinatawag nating responders or first responders as victims. Honestly, yung ating facilities sa ngayon is not prepared for that. Sir Ronnie, isingit ko lang yung kasi alam ko ang Coast Guard din nagbabantay sa mga illegal fishing, yung mga mali yung pagparaan ng panghuhuli ng mga laman dagat din natin. So paano nyo po ngayon nakokontrol din ngayon dahil syempre ang dagat napakalawak, napakalaki. Paano po natin siya nababantayan ngayon? Yes, dun sa iCare, yung enforcement, papasok siya doon, pati yung sa awareness. Medyo maganda yung ating level ng awareness ngayon. Through intelligence and community reporting system na rin. Nakikipagtulungan tayo actually sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nabantayan yung iba't ibang, mayroon silang mga fishery management region At yung pag-conduct natin ng enforcement actions, medyo focused siya, guided siya dun sa mga priority areas nila. Actually, we are manning some of their vessels. Mayroon kaming existing na memorandum of understanding with BFAR. Kaya sa news maririnig nyo laging magkasama yung PCG and BFAR. So we do it that way in partnership with BFAR. But since the Coast Guard is an authorized agency under the Fisheries Code, kahit walang BFAR, nagagawa rin ng Philippine Coast Guard yung enforcement of fishery regulations nationwide. Tapos sir, mabanggit nyo kanina, ang lawak po ng nyo, hindi lang dagat, hindi lang pati land, meron na rin kayo. Dito sa Metro Manila, meron tayo talagang pinaghahandaan at pinangangambahan ng marami yung The Big One. So ang Coast Guard po, ano po ang magiging role niya kung dumating itong The Big One? Tapos meron pa tayong Manila Trench. So ano po ang magiging role ni Coast Guard kapag dumating itong The Big One? Yung disaster response basically is a logistics challenge. And one of the key contributions ng Coast Guard, huwag naman sanang mangyari, will be to ensure yung
healthy flow of logistics. During the big one, yung magiging hub, for example, ng response will be outside Manila. Yes. Actually, it is in the Visayas. So yung fleet ng Coast Guard will be allocated to do a part of the job. On the smaller scale, dito sa Metro Manila, since may K9 units tayo, we will participate in what will be a collective effort of the government in conducting search and rescue or the search of victims. Tutulong din tayo sa pag-secure ng communities. We can assume na during disasters, nagkakaroon ng anarchy yan dahil gutom yung tao. We can also help. So, but I'd like to emphasize that during the big one, the Coast Guard again will be working as part of the national effort to be managed by the NDRRMC and the local government units. Sila yung magiging boss namin during that incident. But we are ready, however modest we have. Kung ito naman pong Manila Trench ang gumalaw, sabi kasi ng pag-aaral, 8.3 magnitude ang i-create at posibilidad na 9 meters yung tsunami. So ano po yung magiging preparation din or magiging action din ng Coast Guard? Kasi itong ating opisina ngayon sa nasa tapat din ng Manila Bay. Ang maging problema natin diyan, yung tinatawag nating responders or first responders as victims. Yes. Honestly, yung ating facilities sa ngayon is not prepared for that. Yung mga first responders natin ay nakatira din sa mga low-lying areas. So I would anticipate that we ourselves can become victims of that. At dahil dyan, inorganize natin yung Coast Guard to be mutually reinforcing. Yung mga kalapit na mga districts, sila ang magpo-provide ng support component dun sa national effort to address kung sakaling magkaroon ng tsunami. But we are very mindful of that. Kaya sa ngayon, ang aming facility development plans have already considered yung resilience natin to these natural disasters. We will be moving some of our units to better places to be more resilient. Pero admittedly, yan siguro ang magiging isa sa pinakamalaking problema ng mga first responders. When the big one, when yung Manila Trench moves, baka wala nang halos matira ng mga first responders because their facilities are not well designed to address it. Opo. Kahit sa amin, sir, kasi nasa rescue din kami. Yan din ang ino-orient namin na tayo nasa metro tayo So possibly hindi natin alam kung saan tayo sa magiging victim, saan tayo sa magiging casualty. So hindi naman ibig sabihin hindi kayo ready, kaya nga nire-ready natin yung mga outside, yung pinabanggit nyo kanina. So yun yung tinututukan po natin ngayon, sir, na ma-equip sila at the same time maging automatic na yung kanilang pagtulong sa atin dito sa Metro Manila. So for example, sa amin, yung distrito natin sa Southern Tagalog, yung nasa Batangas, piniprepare natin yan, ini-equip natin sila. At sinusubukan na rin natin, hindi na nga siya exercise, real life na operational testing during disasters na affecting Metro Manila. Tinatap natin sila to support para masanay na yung mga tao, maging kultura na nila na mag-support sa Metro Manila. If in case na, wag naman, yung the big one comes. Sir. Sir, sa dami ng obligasyon ng Coast Guard, yung binanggit nyo nasa 52, hindi na natin isa-isa, sobrang dami nun. Pero sa ngayon po, saan po kayo, masabi natin may struggle para talagang magawa? Yung sa 52 obligasyon ninyo. Yes, one is yung sa disaster response natin. Kailangan natin ng mga equipment. And of course, yung sa napapabalita sa ngayon na task natin to secure the country's territory and sovereignty. Pero kami sa Philippine Coast Guard naniniwala na kung sama-sama lang tayong lahat, kaya naman natin to. At kinakaya naman natin so far. We're still okay. Panawagan niyo po sa mga kababayan natin, paano din sila makakasuporta sa programa ninyo? Kasi
ginagawa naman po yan lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi para sa inyo kundi para sa mga kababayan natin. Yung gusto nyo pong ipanawagan sa ating mga kababayan. Ang unang panawagan ko, manalig sila na yung gobyerno sa administrasyon ni President Bongbong Marcos ay ginagawa ang lahat upang maibigay yung tamang serbisyo sa taong bayan. Ang Philippine Coast Guard ay organized na magiging present sa mga communities natin nationwide. Huwag po silang mag-atubiling lumapit sa Philippine Coast Guard. Makipagtulungan po sila. Sabi nga ni President John F. Kennedy, don't ask what your country can do for you. Okay? Just do what you can do for your country. So, yun po ang isang reminder sa atin na it always takes two to tango. Kung gusto natin na mapaganda yung buhay natin bilang isang bansa, dapat magtulungan yung taong bayan at mga ahensya ng gobyerno. Walang sufficient resources. Hindi nangyayari yan anywhere in the world. Walang ganun na sufficient resources. Ngunit magkakaroon ng tamang resources kung lahat ay nagtutulong-tulong, napupunuan kung ano man yung pagkukulang ng bawat isa. We should always aspire to work as one para walang mapag-iwanan at wala ding pangangailangan na walang magpupuno. Kakayanin naman natin ito. We just have to be more mindful na lahat tayo ay Pilipino. Yung problema natin bilang isang bansa, yung challenge natin, whether it is natural born or man-induced, artificial na mga challenges, nandyan yan. Harapin natin we face it squarely. And again, we ask ourselves, ano ang pwede nating magawa para sa ating bansa? Huwag yung lagi tayong nagtatanong, anong meron para sa akin na ibibigay ng aking bansa? Very well said, sir. And lastly, sir, kung i-rate nyo po ngayon yung na-achieve na ng Coast Guard by percentage, maring 100%, ilang porsyento na po ang nami-meet natin ngayon na goal natin for the Philippine Coast Guard? Admittedly, malayo pa kami. In terms of personnel strength, for example, wala pa kami sa kalahati sa desired strength namin o natin. Kung i-factor in natin, kung ang consideration natin ay yung mas malaki nating challenge na hinaharap sa ngayon, meaning yung sa West Philippine Sea. Sa equipment, medyo mabilis yung modernization natin. In 5 years' time, sa pamumuno ni Presidente Marcos, more than around 60% ng aming capability requirement ma-achieve na natin. We are very optimistic na in 5 years' time, ang Philippine Coast Guard ang magiging pinaka-able, mas capable na Coast Guard sa Southeast Asia. Patuloy yung pagsusumikap ng Philippine Coast Guard na ma-achieve yung objective. Sa ngayon, we are very inspired to learn na at least 85%, according to survey, 85% of the Filipinos believe that the Philippine Coast Guard is doing the right thing. So siguro, na-inspire po kayo doon? Just na-inspire po kami. After all, ang basihan kung kami ay successful ay yung kliyente natin mismo, ang taong bayan. So, whether or not we can say that we are succeeding or we are good, hindi kami ang magsasabi nun. It should be the people. At yung results ng mga surveys is really very inspiring. So the Coast Guard will just keep moving forward. And perhaps... Thank you po. Nakasama po natin sa program ang isa po nating ka-lifesavers. Lahat po ng naibigay sa ating information, yan po ay magagamit natin at makapaghahanda tayo upang makaiwas po tayo sa peligro. Kaya naman sa lahat po ng naibigay sa ating information, magamit natin ito, tandaan natin upang tayo po ay maging ligtas. Nakasama po natin sa ating programa si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Latorilla Gavan. Salamat po. Dito lang sa programang Lifesaver.